morning po. Good morning sa bawat isa. Maging sa ating mga kaibigan sa social media na patuloy na sumusubaybay po sa ating gawain. Magandang umaga sa inyo. Of course, I would like to greet our Lord. Very good morning. Morning. Good morning. Morning. Good morning. Did God choose us? Pinili ba tayo ng Diyos? Hindi ba tayo napapatanong na sa kabila ng pagpupursige nating akayin sa pananampalataya ang ilan, lalo na yung ating mga malalapit sa ating buhay, mga kaibigan, yung ating mga kaanak, in spite of all the efforts and the prayers bestowed unto them, ay nananatili po silang walang pagbabago, na parang manhid na sila sa salita ng Diyos, na hindi man sila naaapektuhan na kung ano man yung ating ginagawang efforts para sila ay maniwalagan din sa salita ng Panginoon, makasama natin sa ating pananampalataya. Kung minsan mapapatanong din tayo na ganito, hindi ba tayo talaga ng Diyos? Pinili ba tayo talaga ng Diyos? Na kung magkakayoy, kung talagang pinili tayo, bakit hindi man natin naakay sa katotohanan, lalo-lalo na yung ating mga taong malalapit sa ating buhay, sa ating mga kanina. Kung minsan sa isang pamilya, isang membro lamang ang talagang nagseryoso at nakaunawa ng salita ng Diyos. Hindi po, normal na po yung kuminsan isa lamang sa isang membro ng family at talagang nag-commit ng buhay sa Diyos. Na kahit sabihin pa ang ilan ay tumanggap na sa Panginoong Yesus, pero parang wala pa rin tayong nakikitang mga pagbabago sa kanila. Parang ganun pa rin. Hindi man natin na itatanong minsan na kung bakit napakarami nating membro sa ating barkadahan o sa ating pagkakaibigan sa ibang mga tao, pero bakit kung minsan hindi ba natin na itatanong na tayo lang ang nagkaroon ng interest sa mga ganitong Bible studies, sa mga ganitong prayer meetings, sa mga ganitong pag-attend sa mga Sunday services. Kung minsan hindi ba tayo napapatanong na kahit na sinabi na nilang sila'y tumanggap na sa Panginoon sa matagal ng panahon, pero hindi mo kakikitaan ng excitement. Hindi mo kakikitaan ng yung talagang makikita mo sa kanilang buhay na iuuna nila si God sa kahit ano pa sa buhay nila. Hindi ba rin natin naisip na nung bago pa lang tayo nakakakilala sa Diyos, akala natin ay mas iibigin tayo ng ating mga loved ones at mas tatanggapin. Pero hindi pala. Dahil ngayon, feeling natin ay mas binabaliwala pa nga tayo eh. Hindi ba naisip sa inyo? Nakakala natin dahil tayo nakakilala na, dahil ngayon nakakapag-share na, may pagbabago na silang nakita sa atin, akala natin mas mapapalapit sila. Akala natin mas may in-love sila. Pero iba po yung nangyayari. Ngayon feeling natin, mas binabaliwala pa nga tayo. Siguro dahil ngayon, hindi mo na-type yung mga dating kinagigiliwan mong mga tsikahan. Diba? Kasi nag-iba kayo eh. Nakakita sila ng kaibahan sa iyo eh. At kapag nagsingit ka naman ng mga usapin patungkol sa Diyos, unti-unti mararamdaman mo at makikita mo, tinatalikuran ka. Hindi katulad ng dati, talagang close na close kayo. Pero nung nalaman mo yung natotohanan na nagpadaya sa iyo, para namang sila naman ay unti-unting lumalayo. Siguro, isang dahilan ay, ngayon ay boring na tayong kausap. Actually, boring talaga tayong kausap kapag mundo ang nakikinig. Kasi hindi na katulad ng dati, kung ano yung usapin, lagi tayong nandyan, nakikisingit, kumisan tayo pangayon ng umuna. Sa mga usapin, hindi ka aya-aya sa Diyos. Pero ngayon, nagbago na nga tayo. So, siguro isang dahilan nyo kaya sila man ay parang iwas na sa atin kasi boring na tayo. But the good news is, hindi rin naman yan bago sa ating Panginoon Yesus.
yung ating mga nananakas sa ganito na parang outcast tayo. So dito po, sinasabi po sa John. So John 1:11, ang sabi po dito ng John 1:11, ang sabi, Jesus Christ came to his own people, and even they rejected him. Sabi po, dito ay sinasabi na maging ang mga tao kung saan lumaki po ang ating Panginoon si Kristo ay hindi rin tumakap sa Kanya. So, dito po, makikita natin na parang wala tayong pinagkaiba sa ating Panginoon nung tayo ay nakakilala sa Kanya at nag-iba ng pananaw at pamumuhay, tayo ay i-reject nila. At dito po, sinasabi sa John 1:11 na maging ang ating Panginoon Yesu Kristo sa Kanyang sariling bayan ay iniwasan din siya. Hindi rin siya tinanggap. Sino ba ang sumigaw ng crucify Jesus instead of Barabbas? Nung nasa harap na sila ni Poncio Pilato, di ba? Sabi ni Poncio Pilato, sino ba ang gusto nyo i-crucify natin? Sino ba ang gusto nyo ipako natin sa krus? Si Kristo ba o itong si Magdalakaw ni si Barabbas? Ang sabi po ang sigaw ng karamihan ay crucify Jesus. Sino ba yung mga yun? Di ba yung sunod ng sunod sa Kanya? Di ba yung mga kababayan niya rin? Kaya nga ba dito magtataka tayo na kung sila man ay na-bless kay Kristo nung nakakasalumuha pa nila, pero bakit ang tanong, bakit hindi siya pinili para mamuhay? Bakit siya pinili para siya ang mamatay? Ang sabi po dito in John 7:5, for even his own brothers did not believe in him. Maging ang kanyang mga kapatid, actually, yung kanyang kapatid din James, na si James, naniwala naman sa kanya eh. Pero yung karamihan po sa kanyang kapatid kay Maria, hindi rin siya pinaniwalaan nung una. So wala rin tayong pagkakaiba. Di ba? Kung minsan tayo po, kung nakakilala tayo sa Panginoon, maging ang ating mga kapatid. Kung minsan, hindi rin nag-iisang ayon sa atin. So hindi rin tayo naiiba dito sa ating Panginoon Jesus sapagkat siya mismo ay naranasan po niya ang hindi paniwalaan ng kanyang mga sariling kapatid. Ang sabi po sa Lucas 4:24, sabi po, and he said, and Jesus said, truly I say to you, no prophet is acceptable in his own hometown. At dito nga sinasabi ni Kristo na walang propeta na tatanggapin sa mismong kanyang bayang kinalakihan. So dito po pinapakita lamang na tayo rin, bakit kung minsan, hindi naman ay tatanong kung minsan, bakit nagpapakalayo-layo pa tayo para nang mag-outreach? Bakit pupunta pa tayo sa SCR po, pupunta Idapas, pupunta ng Pudut, sa San Fernando, sa Magalang, minsan napupunta rin kami doon. And there was one time, we went to Tagaytay to share the gospel there. At sa marami pang ibang malalayong lugar, pero bakit kung minsan hindi na lang sa kapitbahay? Mas malapit pa, walang gastos. Kasi even our Lord Jesus Christ said, no prophet is acceptable in his own back. Ganun po yun. In Matthew 13:55, ang sabi po, nung nangangaral na si Kristo Jesus sa kanyang bayan, nagtanong yung mga tao, bakit ba walang magsalita ito? Bakit nakakapangaral? Bakit nakakapagaling ng may sakit? So nagtanong yung mga tao, is not this the carpenter's son? Kasi ang tatay niya si Joseph ay isang karpintero at maging si Kristo ay naging karpintero din. Is that his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Hindi ba ito lang naman yung ating kapitbahay dyan na isang karpintero? Na isang anak ng isang karpintero? In our time, di ba
anak ni Cardo Pulubi. Ano ba yung, di ba si brother daw na isang dating paghalat-kalat lamang sa kanto. Hindi ka titingnan ng mga tao kung ano ka ngayon. Para lang ipakitang mali yung iyong napuntahan, mali yung ang iyong ngayon ay isinasapamuhay. Hindi ka titingnan kung ano ka ngayon. Titingnan ng mga tao kung ano ka kahapon, o nung isang araw, o nung isang taon. Ganyan po ang tao kung minsan na hindi ka nila huhusgan kung ano ka ngayon, ang sabi ko nga. Maging ikaw, di ba kung minsan naiisip mo rin yan na ikaw na dating isang lasengko, babaero, basagulero, at ngayon ay biglang pinago ng Panginoon. Kamanghamang po, maraming kamanghamang bagay ang ginagawa ng Diyos sa mga taong tumatanggap sa Kanya, bilang Lord and Savior. Pero hindi ka pa rin paniniwala ng mga tao dahil sa iyong estado ng buhay mo sila tumitingin. Hindi yung pagbabagong nakikita nila sa iyo. Sa estado mo o sa iyong nakaraan. Mabuti nga kung wala kang birth record in the past, pero meron at meron silang pwedeng ipupul sa iyo. Meron at meron silang pwedeng makikitang butas about you para hindi ka nila paniwalaan. Para sabihin, hindi sila maniniwala. Matthew 10:34-35 ang sabi po dito ng ating Panginoon, "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword." Hindi raw siya dumating para magkaroon tayo ng kapayapaan, pero dumating siya na parang isang taba. Parang opposite po ito sa sinabi ng Biblia na Jesus is the Prince of Peace, di ba? Na siya ang prinsipe ng kapayapaan, pero dito talibas doon, ang sinabi niya, hindi siya dumating para bigyan ko kayo ng kapayapaan. Pero dumating ako para katulad ng isang tabak. Hindi ba kayo napapaisip pag nababasa nitong verse nito? Bakit? Bakit sinabi ni Kristo na dumating siya para pag-awayin tayo? Dumating siya para maging parang isang tabak at hindi para sa kapayapaan. Parang hindi yata tama, di ba? Pero tama po ito. Ito po ang sagot dyan sa susunod na verse. In verse 35, ang sabi po, "For I have come to turn a man against his father. I have come to turn a daughter against her mother. To turn a daughter-in-law against her mother-in-law." Hindi raw siya dumating para magkaroon ng kapayapaan, pero dumating siya para isang tabak. Dumating siya para paglabanin ang ama at ang anak. Paglabanin ang mga tao na noon ay close na close, pero ngayon magkaaway. Alam niyo po, mas siguro very blessed, katulad po ni Sister Lia, Brother Dave, na kikita natin na buong pamilya nandito. Pero hindi po lahat gano'n ang sitwasyon. Actually, marami na po ng mga naging Kristiyano na itinaboy sa pamilya. Marami nang naging Kristiyano na dati very close ang family ties. Ngayon, nag-iisa na lang siya dahil sa paniniwala niya sa katotohanan. Parang ordinary na po yun sa isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon na siya na dati na mas tatanggapin pa siya bilang isang pasagulero noon, bilang isang marites noon, bilang isang lasenggo noon, kesa ngayong nagbago na siya. Bakit nga ba? Bakit nga ba gano'n? Kasi mas tatanggapin ka nila noon, kesa ngayon nagbago ka na kasi ngayon napabuti ka na, pero iba ka na eh. Sa katulad nila ng paniniwala ay nag-iba ka na. Yun ang mas talaga sa tao. Manatili ka na lang marites. Huwag ka lang mag-born again.
Ganon. Manatili ka na lamang palaboy-laboy, pasagulero. Huwag ka nang sasama sa kanila. Malaking effect po sa isang tao, sa isang pamilya, ang isang tao na nakakilala sa Panginoon at biglang-bigla umiwas, lumihis ng landas. Although, kung susuriin po, nasa tama naman siya, pero iba yung tingin ng tao. Kaya nga kung minsan, naghihintay sila na magkamali kang mahanapan kanila ng butas, para mahanapan ng butas, para pagtunayang nagkamali ka sa bagong buhay na yung pinili. Inihintay nila yun. Inihintay nila na makakita sila ng anumang mali sa'yo para paipakitang mali yung pinuntahan mo. Sabi nga rito, tingnan mo siya. Huwag na magbago ng pananaw, naghihirap sa buhay. Look at this. Ang basihan ng pananampalataya nila ay nakabase po sa kung ikaw ay mayaman at mahirap. I'll give you an example. Yung bansang Arabo po, Saudi Arabia, madalas ko sinasabi ko, hindi man nila kilala si Kristo. Kung minsan kilala nila bilang isang propeta lamang, hindi Diyos, hindi Panginoon. Pero, ano sa tingin nyo? Ang yaman. Araw-araw, yung oil, parang waterfalls. Walang tigil. Ganun kayaman yung mga Arabiano. But they do not know Jesus. So, sa tingin nyo, mas blessed sila sa atin? Of course not. Kaya nga, hindi mo pwedeng ibase sa yaman ng isang tao, materially, financially, kung bless siya o hindi. Hindi na bless yung mga disciples. Yung mga disciples po, walang mayaman sa kanila. Actually, naghihirap pa yung buhay nila kasi pinaghahanap sila eh. Naging wanted sila sa lipunan. Kinukulong, pinapatay. Hindi sila blessed. Of course, they were blessed. Kaya nga ba, yung tao po na ang tingin sa blessed ay kayamanan. They are the poorest of the poor. Pinaka-aba sa lahat ng mga aba, yung mga tao ang tingin nila, mayaman ako kasi, blessed ako kasi, super yaman ako. Sila ang pinakawawang tao sa buong mundo. Kasi mali po yun. Kaya nga baka pag ikaw ay dumalo sa mga ganitong gawain, at ang bakay mo lamang ay para magpayaman. Hindi po ito ang lugar para sa iyo. Of course, our Lord God is a benevolent God. He is a generous God, hindi lang spiritually, hindi physically, mentally, financially. Pero buo po, i-bless ka niya in all aspect of life. Hindi kayamanan lamang. So dito po, nakikita natin na napakarami pong tunay na mga Kristiyano na nakamatayan na ang pagiging mahirap. Nung hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, nakatira sila sa isang squatter. Nung namatay, squatter pa rin. Hindi sila blessed. They were blessed. They were so blessed. So dito po, sinasabi pa rito, tingnan mo, nagagalit. Kristiyano ba yan? Pastor pa naman. Tingnan mo, nagagalit. You know, friends, Christians are not perfect, but they are forgiven. Ang mga Kristiyano po ay walang perfectong Kristiyano. Pero ang isang blessing na nakamit ng mga Kristiyano ay ang mapatawad ng Panginoon. Ay ang makita yung talagang tunay na kapatawaran na talagang natanggap natin when we receive the Lord Jesus as our Lord and Savior. At yun po ang blessed na sinasabi ko dito. Yung mapatawad ka, yung magkaroon ka ng hope for salvation, yung magkaroon ka ng pag-asa
Kapag ikaw ay nawala na sa mundong ibabaw, magkakaroon ka ng buhay na tiwasay, buhay na permanente na may galak sa puso at kapayapaan ng isip, na kung saan doon ay wala, hindi ka na iiyak, na kung saan doon ay hindi ka na manghihirap. Kaya nga ba, sa mga Kristiyano kong tunay, hindi mo siguro paminsan-minsan, pwede sila, of course, we are not perfect. Pero karaniwan po, kapag ang isang tunay na Kristiyano, walang ulam sa bahay, kundi asin, nakakiti pa rin. Kasi iba yung nasa isip, nakaaklat po yung kanyang isip at puso, hindi sa mga nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung hindi nakikita? Number 1 is God. Number 2 is heaven, kung saan naroon ang God. Doon nakafocus yung isip. Kaya hindi mo sila makikita na madadapa sila o mag-discourage kung ano man ang buhay na nararanasan. Kasi nasa puso nila na darating ang araw, aalis na ako dito ng aking Panginoon. Kung hindi man dito sa buhay na ito, na buhay na magulo, buhay na napakaigli, doon ko mararanasan yung kung saan, hindi na ito, kung saan doon ko mararanasan yung forever. Kaya sila masaya, kaya sila may galak, kaya sila super blessed. Naging mayaman ka nga, hindi mo naman kilalang todo yung Panginoon. Hindi mo na siya ginagawang priority. Paano mo siyang kilala? Kapag nakilala mo ang Diyos, saan niya yung gagawin ng priority? Sa lahat ng bagay, wala kang iuuna, kundi Diyos lamang kasi nakita mo yung truth eh. Nakita mo yung tunay na magbibigay ng kapayapaan sa iyo eh. Magbibigay ng tunay na ligaya na hindi mo makikita sa mundong ibabaw. Kaya nga ba, if you really know Jesus, if you really know the truth about Jesus, hindi ka nahihiwalay sa Kanya. Hindi mo siya ipagpapalit sa ano bang i-offer ng mundo kasi sa Kanya mo lamang makikita yung hindi mo makikita sa mundong ibabaw. Tama po ba o tama? Pero alam po ninyo, mas mabuti kung ganyan ang mga napapansin sa iyo. Yung mga pagbabago mo, yung mga ganyan nakikita sa iyo na Kristiyano ba yan? Nagagalit na? Pastor ba yan? O tingnan mo, nag-iiram siya nung nag-born again siya. Maganda kung yan ang napapansin sa iyo. Alam niyo kung bakit? Ang sinasabi po sa Matthew 10:37 is, sabi po ni Kristo, anyone who loves their father or mother more than me, sabi ni Kristo, sino man sa inyo ang iniibig ang inyong nanay o tatay nang higit sa akin, is not worthy of me. Wala kayong halaga sa akin. Ganito tapat ang sinabi ni Kristo, kung mahal mo ang asawa mo kesa sa akin, kung mahal mo ang inyong gadgets kesa sa akin, kung mahal mo ang inyong bank accounts kesa sa akin, kung mahal mo ang inyong pets kesa sa akin, you are not worthy of me. Opo, tunay po yun. Sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga ba, mas mabuti po ang ganito. Yung kahit hindi ka tinatanggap ng mundo, hindi ka tinatanggap ng inyong kamag-anak, hindi ka tinatanggap ng inyong kabarkada, pero dahil binago na ka ng Kristo, that means to say, hindi ka na katanggap-tanggap sa mundo. Si Kristo man po, pinatay siya, hindi dahil masama siya. Pinatay si Kristo, hindi dahil nakitaan siya ng kasamaan, hindi po. Pinatay siya dahil hindi nila nagustuhan ang mga pagbabagong mga sinasabi niya laban sa relihiyon at kapaniwalaang nakagisnan ng mga Hudyo noon. Many of Jesus' teachings is breaking the law of Moses. At pinalitan ito ng law ni Kristo. Pero hindi po ito nagustuhan po ng mga tao noon. One good example sa batas po ni Moses, ang makitang nangangalunya o sumisiping sa ibang asawa na hindi asawa,
pinapahiya po sa plaza yun. Binabato hanggang mamatay. At sinubukan nila si Kristo kung ano ang pananaw niya dito, kung susunod ba siya sa batas ni Moses o hindi. Dinala po nila yung babaeng caught in the act na nangangalo niya. Dinala siya kay Kristo at ang sabi nila, Kristo Jesus, ano ang gagawin namin sa babae nito na nakita namin nangangalo niya sa ibang lalaki? Hindi po agad sumagot ang ating Panginoon, bagkus nag-drawing muna siya sa lupa. Pagsabi niya, after a while, sabi niya, sino sa inyo hindi nagkasala ang unang pumupul ng bato sa babae? Unti-unting nagsialisan po yung mga tao kasi wala namang magtunay na walang hindi nagkasala. So, Jesus break the law of Moses and the Pharisees by not judging the woman who was caught in committing adultery. Instead, He said, anyone who had not sinned, cast the first stone. Hindi naging maganda ito sa paningin ng mga tao. Mas mabuti para sa kanila ang makita nilang patuloy ni Kristo yung babae. Ganun po kabagsing ang tao. Basta makasunod lamang sa Diyos kahit na may masaktan. That is how religion works. Sa panahon yun, walang pakundangan na siraan ng tao, walang pakundangan batuhin ng bato. You know, friends, noong mga panahon yun, in the law of Moses, yung mga magulang na nakita yung kanilang mga anak na sumasagot ng pabalang sa kanila, kapag sumunod sila sa batas ni Moses, ilalabas yung bata sa labas ng bahay. Sasabihin sa mga tao, batuhin yung aking anak dahil hindi ako ginagalang. Dahil ito sa law of Moses, hanggang mamatay, gagawin pa natin yun? Of course not. Pero in the law of Moses, ginagawa po yun. At sila ay ipinapatay. Kasi ang nakasanayan nila ay ang mga mapapaksik na turo po na hindi po katulad ng turo ni Kristo na inuuna niya yung pag-ibig bago ang umusga. Amen po ba? Amen. At yan po ay nangyayari pa rin kahit na sa ating henerasyon. Kung hindi ka tinatanggap, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kasi ibig sabihin, you are doing the right thing. Kasi kung minsan kapag hindi ka tinanggap, ibig sabihin tama sila. Kaysa doon sa isang empleyado, sa isang opisina, na habang sila ay nagtatrabaho, sa isang office po, senior ko na rin ito, sa matagal na panahon na, mayroong tumalon na isang kaibigan niya habang nagtatype siguro siya, nandito yung mga kasamahan sa trabaho, mayroong tumating naka-churchmate. Siyempre, yung churchmate, ay sister, kumusta ka na? O, dumalo ka pa ng Bible study natin, ganyan. Sa outreach, dumadalo ka ba? Siyempre, naririnig ng mga office mate niya yun. Anong pagkaalis po ng babae, ng ka-sister, nung nagtatay? Nilapitan siya ng kanyang mga office mates. Ang sabi nila, ganito, Kristiyano ka ba? Hindi lang halata. Kasi tinago po yung kanyang pagiging Kristiyano. Hindi nila ito nakikita sa araw-araw. Ang kanyang buhay, sa kanyang pakikisalamuha, sa kanyang mga church mates. Dahil dito, nabuking siya, Kristiyano pala siya. So dito po ang sinasabi, mas masakit po ito kaysa dun sa hatulan ka ng ibang tao. Mas masakit yung kapag ganito, ibig sabihin, imbis sila ang akayin mo kay Kristo, isa lang ang ibig sabihin, nakikiayon ka sa mundo para ikaw ay kanilang tanggapin. Ang sinasabi po dito sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan.
Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. At katulad din ito ng ating binasa kanina, na kailangan priority po si God. Of course, you will have to love your parents, your brothers. You will have to love all the things around you. Maging ang inyong kayamanan, gagamitin mo yan, pero do not love them so much more. Kung minsan ang kayamanan na po ang ating nagiging Diyos at hindi na ang tunay na Diyos. Kaya na sinasabi po natin, no, of course, I love God, this siya yung priority ko. Pero hindi mo ito may tatago sa buhay mo. It will show. It will show. Maging sa iyong pagsasalita, sabi nga sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi mo rin may tatago. Magsasalita at magsasalita ka na makikita sa buhay mo na hindi si Lord ang priority mo. Na hindi si Lord ang true love mo. Makikita po yun. Hindi may tatago. Kaya naman sabi dito, if you love the world or anything in the world more than me, the love of the Father is not in you. Ito po yun. Doing the right thing, even no one else is doing it. Kaya mo bang gawin ang isang bagay kahit ikaw lang gumagawa nito? Subukin po ninyo ang inyong sarili. Bilang isang matagal ng Kristiyano, sino po dito yung kumakain sa food court ng SM? Kapag nasa food court ka, di ba daming tao? Di ba, kukunin mo na yung tray? Saan ba yung paborito mong pumipila ka sa food court? Ako po, kami lang may bahay ko doon sa ano tawag doon, Kim? Bibimbap. Paborito ko sa restaurant. Bibimbap. Saka isa pong paborito niya, yung sizzling plate. Yun, paborito po niya. Si Mrs. ko, paborito niya, mga taba. Saka matatamis. So, dito po, kaya mo ba na kapag yung tray nasa upuan na at nilagay mo na sa lamesa yung iyong in-order na pagkain, kaya mo bang yumuko muna at magpasalamat? Even no one else doing it. Bilang sa Kristiyano, kaya mo bang bago mo i-selfie yung pagkain na nasa harapan mo, na usong-uso ngayon, okay lang naman na i-selfie, kaya lang, ano ba mas inuuna mo? Yung mag-selfie o yung magpasalamat mo na? Tayo lang po makakasagot na. Tayo. So dito po, sabi sa Lucas 9:26, easy to read version, ang sabi po, do not be ashamed of me. Huwag mo daw akong ikahiya. Sino nagsasalita dito? Kristo Jesus. Huwag mo akong ikahiya. Kung kailangan manalangin ka, sarap ng mga tao, manalangin ka. Kung kailangan magpasalamat ka, bago mag-selfie, magpasalamat ka. Huwag mo akong kakahiya. Do not be ashamed of me. Do not be ashamed of my teachings. Nalaman mo, ganito yung tama, pero ikinahihiya mo eh. Ay, jay naman. Enjoy naman yung magbawon ako ng Bible. Laki-laki pa naman ang Bible ko. Sa bahay ko lang yun. If that happens, ang sabi ng Panginoon dito, I will be ashamed of you. Ikakahiya din kita. When I come with my divine greatness and that of the Father and the holy angels. Ang ibig sabihin dito, sa muli niyang pagbabalik, huwag mong asahang tatanggapin ka ng lubos-lubos ng Panginoon. Kasi nung wala pa siya, nung hindi pa siya bumabalik, halos itago mo siya sa iyong bulsa eh. Ito yung Bible ko eh. Tatago mo siya dito. Para hindi nila makikita nagbabasa ng Bible. So what happens next? Nung wala pa si Kristo, you are ashamed of Him. Eh, anong gagawin niya sa kanyang muling pababalik? Kung sabi po niya dito,
ikakahiya din tayo ng ating Panginoon. Pero katulad pa ng ating titulo sa ating mensahe, sa ating pagtatapos, did God really choose us? Sa napakaraming tao, bakit tayo pa? Bakit ako pa? Is there something special about us that led God to choose us? And the short answer is no. God didn't choose us because of anything inherent in ourselves. He chose us out of His love, out of His mercy, and for His glory. Sabi nga niya sa John 15:16a, sabi po niya dito, you did not choose me. Hindi mo ako pinili. Kaya wala po tayong may pagmawalaki. Matagal na akong Kristiyano, alam ko ng bawat sulok ng church, alam ko na ang bawat talata sa Biblia, matagal na akong Kristiyano. Pinagmamalaki ko yun. Sabi nga dito, you did not choose me. You did not choose to read the Bible. You did not choose to pray. I just appointed you that you might go and bear fruit. Sabi dito, bakit daw hindi natin siya pinili? Kasi nauna siyang pumili sa iyo bago mo siya pinili. Jesus loved you first before you loved Him. Ginubog niya muna yung puso mo para magkaroon ka ng pag-ibig para din sa Kanya. That is why, wala po pwedeng magmalaki. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Wala po. Kasi we were just appointed by Him. Pinili ka lamang niya out of His love and out of His great mercy. Kinahabagan lamang po tayo ng Diyos. Hindi totoo yung mga proud Christians. There is no such thing as proud Christian. Mas maalam ako sa iyo. Mas malalim ako sa iyo. Mas marami akong alam kaysa sa iyo. There is no such thing as proud Christian. Kasi kapag ikaw ay lumalago sa iyong Christian life, lalo kang ibinababa po ng Panginoon. Wala po yung kapag alam mo yung Bible, kilala mo ng Diyos, itinataas mo na yung sarili. Wala pong ganon. Nonsense po yun. Kasi ang katunayan, kapag habang ikaw ay lumalago sa iyong Christian life, habang ikaw ay lumalangin, lalo kang nagpapakababa sa harap ng mga tao. At of course, sa harap ng Diyos. Again, the question is, bakit Kanya pinili? Sabi dito, I appointed you so that you might go and bear fruit. Ito yung dahilan niya sa John 15:16a. Para daw tayo daw ay pinili niya para lumago, para tayo ay mamunga. God chose us that we could join in His work in the world. Ephesians 2:10 says, God has placed good works in advance for us to do. Our Lord Jesus spoke of His followers bearing fruit that would last. Para maging katulad po ni Kristo. Inappoint niya tayo, hindi para higitan siya, para kunin yung glory niya, para kunin yung papuri niya, hindi po. Tayo po ay inappoint niya para maging katulad niya. Amen po ba? Para paggalingan ng marami pang mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng katuruan galing sa ating Panginoon. That is po sa reason kung bakit Kanya pinili. Para mamulak-ulak. Para maging magpapamusamyo sa pagdaman ng Diyos. Para maging good example sa mga tao. Hindi yung parang ikaw pang promotor para lumayo sila sa Diyos. Daliwas po yun. Opposite po yun. As I close in 1 Peter 2:9, so the last verse, sabi po dito, you are chosen people. You are a chosen people. A royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness
into His marvelous light. Sa Tagalog po, sabi dito, ngunit kayo, isang lahing pinili. Tayo po yan. Isa po tayong lahing pinili. Praise the Lord. Isang maharlikang pagkapari. A royal priesthood. Isang bansang banal. Sa banayang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Tumawag sa inyo at sa akin. Saan? Sa ating buhay na nasa dilim dati. Na ngayon, tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, out of darkness into His marvelous light. We are called out of darkness into His marvelous light. Pinili ka ng Diyos. Sabi ko sa iyo katabi, pinili ka ng Diyos. Sige po, pinili ka ng Diyos. Isa pa po, pinili ka ng Diyos. Wala akong narinig kasi alam nyo, sa kakaswimming ko kahapon, ito pong left game ko, hindi na gumagana. Wala na talaga. Sorry, kung sinabi niyo, sorry, pinawalin ko. Hindi na po gumagana yung left game ko talaga. Kaya nga kung tinitingnan natin po ang ating mga sarili sa ating nakaraan, there was nothing special about us para tayo ay piliin ng Diyos. Wala po. Wala na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kaya ako pinili ng Diyos kasi mabuti akong tao. Wala po sa Biblia yun. Pinili ako ng Diyos kasi pogi ako. Mas wala sa Biblia yun. Wala po. Pinili ka ng Diyos kasi kinahambagan ka lamang. Pinili ka ng Diyos kasi inibig ka niya. Eh, mas hinigit pa ba ron? There was nothing special about us para tayo ay piliin ng Diyos. Tayo ay katulad niya ng mga pangkaraniwang tao sa mundo. Pero tayo ay tinawag niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kadilagilas na liwanag. It was only by His great mercy and grace alone that He chose us. Mga ordinaryong mga tao, pero kanyang mga pinili para daw ano, para ipahayag ang kanyang makapangyarihang gawa. See? Sa iyo marireveal yun eh. Tinawag niya para i-reveal niya sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kaanak, na mayroong isang Diyos na pwede magpabago sa iyo. Kagilagilalas. Diba? Dami ko ng beses na gustong baguhin ang aking sarili in the past. But many times I failed. Ginawa ko yung aking magagawa para baguhin ko yung mga bagay na nasuklap-suklap sa akin sa mata ng Diyos. But I always failed. Only then when I met Jesus, only then when He called me, only then when He chose me, na naging madali ko ang pagbabago. Sabi ko kay brother ko, minsan, dami natin mga kamag-anakan, mga puto ng Japan. Tayo hindi. Sabi ni brother ko, malasyon lang tayo. Hindi tayo malas. Mas blessed tayo. Sabi ko sa kanya, just imagine kung nakapunta ako ng Japan, para hindi makapagpatuloy yung purpose ni God sa akin na maging isang lingkod. Siguro, matagal na kami hiwalay na sisters. Baka may number 2 na ako doon, may number 3 na ako, number 4 pa ako doon. Baka wala si Kimmy na yun. So, I'm so blessed. Hindi ako makapunta ng Japan. I'm so blessed na hindi ko narating yung mga dreams ko sa buhay. Kasi sinasabi sa Romans 8:20 that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Hindi ko man nakuha yun, hindi ko man narating yun, hindi man ako naging mayaman, so what? Di ba? All things work together for good. Hindi man ako nakapunta ng Japan, all things work together for good. Naging mabuti pa rin yung naging resulta kasi na-reveal sa akin yung kagilagilalas
na-reveal ng mga tao kung gaano kagilagilas ang Diyos na pwedeng magpabago sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Amen. Parapakan natin ang mga Good morning. Ayan. Nakakatuwa po ng puso, no? Sana hindi po nagkataon. Sana nakinig talaga yung mga magulang last week. Napakadaming bata ngayon. Napakadaming bata ngayon. Sana tuloy-tuloy. Ayan. Hindi lang yung mga batang maliliit. Meron din pong mga magulang na dinala yung kanilang mga anak, apo. Nakakatuwa. Sana si baby tuloy-tuloy din. Ayan. So, did God choose me? Did God choose you? Naitanong yun na po ba sa sarili niyo yung tanong na yun? Bago natin narinig kay Pastor today. Kasi po kadugtong nung salita, nung question na yun, may kasunod yun eh. Ano ang purpose ni Lord sa pagpili niya sa akin? Kumbaga, hindi lang naman niya tayo pinili dahil nakyutan siya. Ano? Or dahil naawa siya. Sa isang punto na natin inuulit. Pinili tayo ni Lord dahil pinili niya tayo for the Great Commission. And that is to go and make disciples. Nabanggit ko pa last week, ministry begins at home. Sabi nga ni Pastor kanina, marami ng mga miyembro ng pamilya ang itinakwil
dahil sa paniniwala at pagsunod kay Jesus Christ. Pero hindi lang naman po yung pagpupumilit natin sa kanila na sundan nila yung katotohanan ang magiging ministry natin. We can pray for them and God will speak to them directly. Hindi porket ayaw na ng pamilya mo sa'yo dahil iba ang paniniwala mo sa kanila, titigil ka na. Hindi dahil yung mga kaibigan natin ayaw nilang maniwala, ibig sabihin nun, titigil ka na. Alam niyo po, nakakatuwa. Ngayon po, sa social media, nakikita natin yung ating mga kaibigan, kakilala na hindi na natin nakikita for decades. Alam niyo po, natutuwa ako kasi yung mga tao na kilala ko na simula pagkabata, na hindi ko na nakita for a long time. Lahat po sila ngayon nakikita ko sa church. May kani-kanila silang church. Yung mga dating nakikita kong mga schoolmates ko na alam kong mga loko-loko, sila nagsisharean sila ng Word of God and they all go to church together. Hindi po natin alam kung paano nila na nakilala si Lord. Pero ibig sabihin nun, kasama sila sa mga pinili ni Lord, hindi agad-agad. Pero kasama sila. Sabi nga, sa Matthew 22:14, many were called, but few are chosen. Hindi po lahat ng nakikita nating mga tao na nagsasabi nga na tinanggap nila si Jesus Christ are one of those people that were chosen to go to heaven. Kailangan po pangalagaan natin yun. Tayo na may alam ng katotohanan, pangalagaan natin yun. Dahil pinili tayo ni Lord with a purpose, hindi lang dahil kita ko. Pero dahil pinili niya tayo. Alamin po natin yung ating mga layunin sa pagiging Kristiyano. Siguro ngayon hindi natin matutuko yun. Pero let us continue to pray. Lord, ano bang purpose mo sa buhay ko? Paano mo ba ako gustong gamitin? Sa ministry ba? Sa discipleship ba? Evangelism ba? Gusto mo ba ako magturo ng mga bata? Lord, marunong po akong kumanta. Bigyan mo ako ng lakas ng loob para tumayo sa harapan. Lahat po tayo ay may layunin para kay Lord. Patuloy po nating panalangin yan. Marami po tayong mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay. Alam niyo po, I think, the best way po to share Jesus, not just the word of the Lord, to the people who do not know them, is to share God's love sa kanila. Iparamdam po natin yung overflow ng pag-ibig ni Jesus Christ na nanggaling sa atin, papunta sa kanila. Diba nga, daluyan ng iyong papurit pagsamba. Kapag po yan ay umaapaw at naisishare mo papunta sa ibang tao, mararamdaman nila na yung nag-overflow na love ay nanggagaling kay Lord. When we share our blessings to people who are in need, when we show comfort to those people who need love, pangunawa, pagkikiramay, pagdamay, makikita nila si Jesus sa atin. Hayaan po natin na si Lord, si Jesus Christ ang makita ng mga tao sa atin. Hindi po yung tayo. Hindi porket sinabi mong gusto kong i-share ang blessing ni Lord sa akin. No, they will feel it kapag pinadaan lang ni Lord sa iyo yan. Kapag naramdaman nila at pinaramdam ni Lord na isa ka lang channel of blessing. Ganun po yung gusto natin mangyari bilang Kristiyano. Na si Lord lagi yung may tataas. Again, many are called but few are chosen. Habang nandito po tayo sa spot na isa tayo sa mga pinili,
Pangalagaan po natin yun. Huwag tayong bibilis ng dalas. So, sa ating pong closing prayer, tayo po'y tumayo. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. God, na muli po, Panginoon, ay kami po ay inyong pinalalahanan ng inyong salita, Panginoon. Thank you, Lord, for the reminder and for letting us know, O God, where we stand in this world, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na maraming mga tao ang may alam ng inyong salita. We all know, O God, that they know you as Jesus, Panginoon. But only a few of us, O God, ang may alam na ikaw ang aming Ama, Panginoon. Na ikaw ang aming Diyos na buhay, O God. That your name is not just a part of history, Panginoon, but a name that lives forever, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapanatili po namin, Panginoon, yung pag-alab ng apoy sa aming mga puso, Panginoon. That we continue to praise your name despite of everything that the Word is showing to us, O Lord. Lord, alam po namin, Panginoon, sabi mo nga, O God, we are fearfully and wonderfully made, O God. We are created for your purpose, O God, not for the purpose of our own selves, Panginoon. We live for the purpose, Panginoon, na ipalaganap namin, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, Panginoon, katrabaho, O God. Lord, equip us with your words, Panginoon, the right words to say, O God, para ma-share ka namin, Panginoon. Equip us, Panginoon, with the armor whenever we come into battles, O God. Nang sa gayon, Panginoon, sa lahat ng struggles ng aming buhay, pangalan mo lamang, Panginoon, ng inyong maitaas, O God. You are our banner of victory, Panginoon, at hindi po ang aming sariling kakayahan, Panginoon, ang ma-recognize ng mga tao. Lord, we pray na sa bawat tagumpay, Panginoon, ikaw ang makita ng mga tao, Panginoon. And Lord, we pray na whenever we hear people saying we are blessed, Panginoon, hindi po nila makita, Panginoon, na dahil may ginagawa kami para sa inyo, Panginoon. Kundi sabihin nila, Panginoon, that we are blessed because you chose us, O God. By your grace, O God, and not by our own merits, O God. Ikaw lamang po ang aming pinapanalangin na makita ng bawat tao na aming nakakaharap sa araw-araw, Panginoon. Lord, always guide us, O God. Protect us, Panginoon, with your holy blood, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan at sa mga tukso, O God. Always call us back, O God, to the right direction, O God. And Lord, sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa umagang ito, O God, we pray, Panginoon, na kami po inyong ingatan sa aming pag-uwi, Panginoon, naway makarating po ang bawat isa ng ligtas. And Lord, sa aming mga pagtatrabaho po sa the whole week, Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon. Sa amin po mga kapatid, O God, na may mga mabigat na trabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, para po mapagtagumpayan nila itong week na to, O God. And for everyone, Panginoon, na nangangailangan ng inyong suporta, Panginoon, provide everything that we need, Panginoon, from our basic needs hanggang sa mga aming malihulog, Panginoon, sa aming offering time next Sunday. Lord, we pray na patuloy mo pong bigyan ng resources ang bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon. At naway hindi po namin makalimutan yun, O God. Lord, again, sa iyo po namin ibinabalik ang pagpupuri, pasasalamat, Panginoon. Gawin niyo po kaming daluyan ng inyong pagpapala, pagpupuri, at lahat ng blessings, O God. Lord, naway ikaw ang mag-reflect sa aming lahat paglabas pa lamang po namin ng pintuan, Panginoon. Naway makita ng mga tao ang
ang inyong pangalan sa amin. Lord, kami po inyong ingatan, kaya gabayan. And all this we pray, O God, with all praises in your name, O God. In Jesus'